Malaya. Ang ibon na iyan ay nariyan sapagkat siya ay malaya. Malaya niyang napupuntahan ang lugar na gusto niyang puntahan. Siya ay nakalilipas sapagkat hindi siya nakakulong. Wala siya sa hawla. At dahil malaya siya, siya ay maligaya, payapa, at masigla. At higit sa lahat, siya ay tunay na buhay. Mga kaibigan, sa ating buhay, bawat isa sa atin ay nais maging malaya mula sa kasalanan, kapighatian, kabigatan, kabalisahan, kaguluhan, at higit sa lahat, kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay hinuli at siya ay pinako sa krus at kanyang ibinigay ang kanyang sarili para sa ating kalayaan upang tayo'y kanyang palayain mula sa kasalanan. Upang tayo'y palayain mula sa anumang kabigatan, kabalisahan, kaguluhan na bumabagabag at nagpapabigat sa ating buhay. Ang kalayaan kay Kristo ay dapat nating ipagdiwang araw-araw. Dahil tayo kanyang pinalaya mula sa pagkabihag at araw-araw malaya tayong magpupuri sa Kanya, malaya tayong gagawa ng mabuti sa ating kapwa. Malaya tayong magtatabaho para sa ating pamilya. At malaya tayong maglilingkod sa Diyos. Malaya. Dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos at ni Kristo mismo, tayo ay nagkaroon ng kalayaan. Ang sabi nga ng salita ng Diyos dito sa 1:8:32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Wika ni Jesus. Wala na po yung ibon, mga kaibigan, sapagkat dahil siya ay malayang maghahanap ng kanyang pagkain. Salamat sa Diyos sapagkat tayo kanyang binigyan ng kalayaang maghanap buhay, kalayaang magtrabaho, kalayaang hanapin ang bagay na magpapaligaya sa atin. Pero bilang mga Kristiyano, gamitin natin ang ating kalayaan na ibinigay ng Diyos para gumawa ng mabuti, para gawin ang tama, para sundin ang kalooban ng Diyos, para mahalin ang ating kapwa, para tulungan ang ating kapwa, para magpakita ng kabaitan at kabutihan sa ibang tao. Una, sa ating pamilya. Tayo ay malaya. Kay Kristo, tayo ay malaya. Maganda umaga sa ating lahat. Ako po si William Mabit Kumilang Jr.
ang inyong life coach. God bless.